Isang dating Christian missionary na ngayon ay debunker ng mga himala ang pumunta sa bayan ng Haven upang mag-imbestiga at bigyan ng scientific explanation ng mga di pangkaraniwang pangyayari doon. Ito ay ang ilog na naging dugo, pagkalat ng mga palaka, paglaganap ng mga kuto, peste ng mga langaw, pagkamatay ng mga alagang hayop, pagkalat ng piksa, pag-ulan ng apoy, pagkalat ng balang, salot ng kadiliman at ang huli, pagkamatay ng mga panganay. Pamilyar ba sa iyo? Dahil ito ang parehong 10 salot ng panahon ni Moises sa Ehipto. Pero bakit ang lahat ng ito ay isinisisi ng buong bayan sa isang bata? Isa ba siyang anghel o sugo ni Satanas? Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang horror thriller movie na pinamagatang The Reaping. Nagsimula ang pelikula sa isang pari na nagising mula sa kanyang pagtulog dahil sa amoy sunog at nakitang nasusunog ang litrato ng isang babae. Pagkatapos ay kinuha niya ang lahat ng nasusunog na larawan ng babae. May mas kakaiba siyang napansin kaya inayos niya ang lahat ng litrato. Ang mga marka ng nasunog ay lumikha ng isang baligtad na karit. Ang eksena ay lumipat sa modernong lungsod ng Chile. Doon ay makikita natin ang dalawang miracle investigator. Ang isa ay si Catherine, na siya palang babae sa mga larawan at kasama niya ang kanyang katrabaho na si Ben. Dumaan ang dalawa sa maraming tao sa tulong ng isang pulis. Ito ay puno ng mga relihiyoso, ngunit kakaibang mga tao na nakaharang sa daanan patungo sa isang kuweba. Nang makapasok ang dalawa sa kuweba, nakita nila ang bangkay ng isang klerigo na hindi naaagnas kahit napatay na ito nang may 40 taon na. Ang libingan ng klerigo ay nasira ng lindol 1 buwan na ang nakakaraan at mula noon ay itinuring ng mga taong bayan bilang isang himala. May napansin si Catherine sa mga bitak ng libingan kaya pumunta siya sa ilalim upang tingnan at sinundan ni Ben. Nakita nila ang dingding at sahig na natatakpan ng pulang substance na parang dugo. Biglang may narinig ang dalawa mula sa itaas kaya umakyat si Catherine sa hagdan na natatakpan din ng pulang substance. Binuksan niya ang hatch at nakita niya ang isang silid na natatakpan din ng pulang substance. May biglang humablot kay Catherine na datnan nila ang dalawang trabahador na nakasuot ng hazmat uniform. Galit ang mga manggagawa sa biglaang pagbisita ng mga inspektor kaya agad silang inutusan na umalis. Pagkatapos ng kanilang ekspedisyon, ibinahagi ni Catherine sa kanyang klase ang kanyang natuklasan tungkol sa pagpapawalang bisa ng isang himala sa pamamagitan ng science. Lumalabas na sa ilalim ng bangkay ay may iligal na tapunan ng mga toxic waste mula sa mga sakim na korporasyon na nagpreserba ng bangkay ng pari. Kapag ang kemikal ay nilalanghap, ito ay lumilikha ng matinding hallucination kung bakit ang mga tao sa kuweba ay nakakaramdam ng himala. Dahil din sa kakulangan ng tamang edukasyon agad silang naniniwala sa milagro. Pagkatapos ng kanyang lecture, sa kanyang opisina, nakatanggap siya ng tawag mula sa pari mula sa simula ng pelikula na naging kaibigan pala niya. Ipinaalam ng pari kay Catherine ang tungkol sa mga marka sa kanyang mga larawan at ang nakabaligtad na simbolo ng karit at sinabing ito ay isang babala mula sa Diyos. Gayunpaman, si Catherine ay di na naniniwala sa Diyos. Ilang taon na ang nakalipas kaya hindi niya pinansin ang sinabi ng pari. Matapos ang tawag, naalala ni Catherine nang siya at ang kanyang pamilya ay nasa isang ekspedisyon kasama ang pari. Biglang dumating si Ben kasama ang isang lalaking nagngangalang Doug. Inutusan ni Catherine si Doug na sumabay sa kanya papunta sa klase. Ipinaliwanag ni Doug na siya ay isang guro sa kalapit na bayan ng Haven kung saan ang isang ilog ay naging pula 3 araw na ang nakalipas. Nababahala ang mga lokal dahil naniniwala sila na ito ay isang salot sa Biblia na dulot ng isang batang babae na pinaniniwalaan nilang pumatay sa kuya nito sa ilog. Pagkatapos, pumunta sina Catherine at Ben sa bayan at sinamahan ng isang buntis na residente sa isang simbahan. Di nagtagal, dinala sila ni Doug sa isang ilog na naging ganap na pula at maraming patay na isda na lumulutang. Nagsimulang mag-imbestiga sina Catherine at Ben at kumuha ng sampol ng tubig ng ilog at patay na isda para pag-aralan. Pagkatapos pumunta ang dalawa at si Doug sa mababaw na bahagi ng ilog para sa karagdagang investigasyon. Si Doug ay nanatili sa bangka kasama si Ben habang si Catherine ay dumaan sa kakahuyan. Si Catherine ay kumukuha ng mga larawan nang biglang may lumabas na bata sa puno. Nabuwal si Catherine sa gulat at tumama ang kanyang ulo. Biglang nakita ni Catherine ang isang pangitain ng batang babae sa ilog kasama ang kanyang patay na kapatid. Nang matauhan si Catherine, nakita niya ang bata na tumatakbo palayo sa kanya.
Sinundan niya ito ngunit mabilis itong nawala. Biglang sumulpot si Doug kaya ipinaalam ni Catherine ang tungkol sa bata. Kinumpirma ni Doug at si Lauren ang batang sinisisi ng mga taong bayan sa Pulang Ilog. Pagkatapos ay dinala ni Doug si Catherine sa mga guho ng isang lumang simbahan. Ipinaliwanag ni Doug na ito ay nawasak ng 3 bagyo, 100 taon na ang nakalilipas kaya napilitan ang mga taong bayan na lumipat. Kasabay nito, habang sinisiyasat ni Ben ang tubig ng ilog, nakita niya ang isang patay na palaka na lumulutang. Sinuri niya ito nang biglang maraming patay na palaka mula sa itaas ang misteryosong nahulog sa ilog. Tinawagan ni Ben si Catherine at si Doug at Catherine ay bumalik sa ilog. Matapos dalhin ng dalawa ang kanilang mga kagamitan at mga sample sa loob ng kotse, ipinaalam sa kanila ni Doug na sila ay mananatili sa kanyang bahay dahil ang bayan ay walang hotel. Sumama si Catherine kay Doug habang sinusundan sila ni Ben. Manghang-mangha si Catherine nang makarating sila sa bahay dahil sa ganda ng labas nito. Ibinahagi ni Doug na nagmula siya sa mahabang linya ng mga nag-iisang anak sa kanyang pamilya at bigay sa kanya ng kanyang lolo ang bahay. Kinagabihan, nag-ihaw si Doug ng isda mula sa grocery habang umiinom ng beer sina Ben at Catherine. Nang maluto ang kanilang pagkain, kinuha ni Doug ang plato ngunit pagbalik niya sa ihawan, ang kanilang hapunan ay biglang pinamumugaran ng mga langaw at uod. Naguluhan silang tatlo kung paano ito nangyari. Ang dalawa ay kumuha ng sample mula dito at si Doug ay nakatanggap ng isang tawag para pumunta sa isang kalapit na bukid. Nagpasya silang tatlo na bisitahin ang bukid at biglang isang galit na toro ang umatake sa kanila. Paulit-ulit na sinusuwag ng toro ang sasakyan, ngunit nandoon ang may-ari ng bukid at pinagbabaril ito. Pagkatapos, ipinaalam sa kanila ng may-ari na ang kanyang mga baka ay misteryosong nagkakasakit at namamatay nang di maipaliwanag. Ang kanyang pamilya at mga hayop ay umiinom ng kanilang tubig mula sa iisang balon kaya hindi sila mahawa ng ilog. Dahil doon, nagsimulang magtanong si Ben kung mayroon nga bang siyentipikong paliwanag para sa mga nangyayari o nakabase na ito sa Biblia. Ngunit nanatiling hindi kumbinsido si Catherine at maipapaliwanag ng science ang lahat ng mga salot sa Biblia. Ipinaliwanag ng may-ari ng farm na may nasaksihan sila sa bahay ng Lawrence family ng nakaraang Pasko. Nakita nila ang mga taong umaawit kasama ang pamilya sa bahay at isang bagay na kinatay sa lababo sa kusina. Inisip niya na sila ay sumasamba kay Satanas. Samantala, habang nagbabasa ng Biblia ang pari, nakita niya ang silweta ng isang estatwa na naging langaw at pagkatapos ay nagsimulang gumalaw ang mga dingding. Hinawakan ng isang madre ang pari at biglang bumalik sa normal ang lahat. Sa kabilang banda, habang magkasama si Catherine at Ben biglang nawalan ng kuryente. Kaya't lumabas si Catherine at pumasok sa silid ni Doug upang sabihin sa kanya ang biglaang pagkawala ng kuryente. Gayunpaman, si Doug ay wala doon kaya gumala si Catherine at biglang may malakas na hangin na nagpabukas ng mga bintana. Naglakad si Catherine sa terrace kung saan nakita niya ang liwanag sa malapit. Sa kabila ng masamang panahon, lumabas si Catherine at naglakad patungo dito at nakita si Doug na bumibisita sa puntod ng kanyang asawa. Ibinahagi ni Doug na namatay ang kanyang asawa sa cancer. Nagpasya si Catherine na ibahagi kung bakit siya tumigil sa paniniwala sa Diyos. 5 taon na ang nakararaan nang siya ay naordinahan bilang isang ministro. Sinabi sa kanya ng pari ang tungkol sa gawaing misyonero sa Sudan, kaya nagpasya si Catherine na isama ang kanyang pamilya. Gayunpaman, pinatay ng mga lokal ang kanyang asawa at anak na babae dahil sa pagsasakripisyo sa paniniwalang sila ang sanhi ng tagtuyot. Dahil doon, ginugol ni Catherine ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na nakatuon sa pagpapatunay na ang kalokohang himala ay may siyentipikong paliwanag. Pagkatapos bumalik sa bahay, may nangyari kina Doug at Catherine. Habang ginagawa ito, nakita ni Catherine si Lauren sa labas na nakatingin sa kanya. Biglang nagising si Catherine at napagtanto niyang panaginip lang ito. Kinabukasan, nakita muli ni Catherine si Lauren sa labas kaya lumabas siya para kausapin ito. Gayunpaman, si Lauren ay tumakas at sinundan siya ni Catherine pero natalisod. Si Catherine ay biglang nabalik sa Sudan kung saan nakita niya ang kanyang patay na anak na babae na nakahiga sa isang papag. Niyakap siya ni Catherine habang umiiyak nang biglang ang kanyang anak ay naging si Lauren. Pagkatapos, biglang lumitaw ang pumatay sa kanyang pamilya at sinaksak si Catherine. Narinig ni Catherine ang boses ni Ben na gumising sa kanya at kumalma siya. Napagtanto niya na ang lahat ay isang masamang panaginip. Bumaba si Catherine para uminom ng tubig nang mapansin niya ang mga puting bakas ng paa sa sahig. Sinundan niya kung saan ito papunta at nakita ang kanyang mga paa na natatakpan ng puting buhangin.
tulad ng sa puting buhangin ng Sudan sa kanyang mga panaginip. Nang sumunod na araw, nakita ni Ben si Doug na sinusuri ang mga sample at ipinaalam sa kanya ni Ben na walang mali sa mga patay na baka, palaka, langaw at isda. Ibinahagi naman ni Doug na, ayon sa sheriff, nang matagpuan ang kapatid ni Lauren, walang pisikal o biolohikal na mali sa kanya. Gayunpaman, hindi pa siya na-autopsy. Samantala, nagpa siya si Catherine na pumasok sa bahay ni Lauren dahil walang sumasagot mula sa loob. Umikot siya sa bahay at malinaw na napabayaan ito. Sinundan niya ang bakas ng dugo sa sahig na humantong sa isang equipment room. Napansin niya na huminto ang bakas sa harap ng cabinet, kaya tiningnan niya kung meron itong sikretong kwarto. Inilipat niya ang cabinet at nakita ang isang pinto na may nakaukit na karit. Sinubukan ni Catherine na buksan ang pinto nang biglang sumulpot si Lauren. Mahinahon siyang kinausap ni Catherine, ngunit may napansin siyang dugo sa binti ni Lauren na ibig sabihin ay nagsimula nang magregla si Lauren. Malumanay na inutusan ni Catherine si Lauren na sundan siya sa labas para maglinis. Nanatiling tahimik si Lauren at hinayaan si Catherine na linisan siya. Kinuha ni Catherine ang tuwalya at pinunasan ng dugo, pero bigla niyang nakita ang isang pangitain ni Lauren at ng kanyang kapatid sa ilog. Ang pangitain ay mabilis na naglaho at misteryosong nawala si Lauren. Kahit nalilito, pumasok pa rin si Catherine sa bahay para hanapin si Lauren. Gayunpaman, ang ina ni Lauren ang nakita niya. Siya ay lumuluha at tinanong si Catherine kung maaari niyang patayin ang kanyang anak na babae. Itinanggi ito ni Catherine at sinabing gusto niyang tulungan si Lauren. Sumagot ang ina na ang kanyang anak na babae ay hindi nangangailangan ng anumang tulong. Bago makasagot, biglang sumulpot si Lauren at inatake ang kanyang ina. Sinubukang tumulong ni Catherine, ngunit mabilis na hinawakan ng ina ang kanyang anak at galit na pinaalis si Catherine. Samantala, bumisita sina Doug at Ben sa isang simbahan na puno ng balisang taong bayan. Ang mga bata ay napilitang mag-ahit ng kanilang mga ulo dahil sa biglaang pagkalat ng mga kuto. Dahil ang matatanda ay lumapit kina Doug at Ben upang makahanap ng paliwanag para sa mga kaganapan, umalis ang dalawa para tingnan ang patay na kapatid ni Lauren. Sa morgue, matapos makita ang bangkay, agad na tumawag si Ben kay Catherine at pinapunta doon. Makalipas ang ilang sandali, laking gulat ni Catherine nang makita ang kalagayan ng bangkay. Ito ay nasa tuyong yugto ng pagkabulok na hindi natural dahil aabuti ng maraming taon bago maabot ng mga bangkay ang yugtong iyon. Pero ilang araw pa lang namatay ang kapatid ni Lauren. Sinuri ni na Catherine at Ben ang katawan at nakita ang nakabaliktad na simbolo ng karit sa likod nito. Lumabas ang tatlo sa morgue para ipaalam sa alkalde nang pigilan sila ng sheriff. Ibinigay niya kay Catherine ang mga resulta ng lab at nagsabing ang tubig mula sa ilog ay dugo ng tao. Dahil doon, tinawag ni Catherine ang pari at ipinaalam sa kanya ang lahat. Ipinaliwanag ng pari na batay sa kanyang pagsasaliksik, ang nakabaliktad na karit ay sumisimbolo sa isang satanic na kulto na nagsasakripisyo ng bawat pangalawang ipinanganak na bata kapag sila ay nasa puberty na upang lumikha ng isang perpektong bata na may mata ni Satanas. Sinabi nito na di maaaring saktan ng mga tao si Lauren dahil ginawa ni Satanas ang mga salot upang protektahan si Lauren. Idinagdag pa ng pari na isang anghel lamang ang makakasira sa satanic na bata. Iginiit ng pari na si Catherine ang anghel dahil siya ay inordenahan sa misyong iyon. Habang kinukumbinsi ng pari si Catherine na maaari niyang ihinto ang propesya, ang mga larawan ay biglang nagliyab na mabilis na kumalat sa buong silid. Sinubukan ng pari na umalis ngunit nakasarado ang pinto, kaya sumigaw siya para humingi ng tulong. Gayunpaman, walang tao sa paligid at sa huli ay namatay sa apoy. Sina Ben at Doug ay pumunta sa alkalde para sa isang agarang paglikas. Gayunpaman, nakita nilang patay na siya at ang kanyang mga tauhan dahil sa mga pigsa sa kanilang mga katawan. Dahil dito, nagpasya ang ilan sa mga taong bayan na sumugod sa bahay ni Lauren upang patayin siya at itigil ang mga salot. Pumunta si Catherine sa bahay ni Lauren bago dumating ang mga taong bayan. Inilipat niya ang cabinet at lumakad pababa sa nakatagong silid na isa palang lugar ng pagsasakripisyo ng kulto. Doon, nakita ni Catherine ang ina ni Lauren na nagsabing ang kanyang anak ay lingkod na ngayon ni Satanas. Bumunot ng baril ang ina at pinatay ang sarili. Pagkatapos ay narinig ni Catherine ang mga yabag na paparating kaya nagtago siya sa ilalim ng hagdan habang naglalakad si Lauren sa silid pero biglang nagring ang phone ni Catherine. Nang makarinig ng kung ano sa itaas, agad na umakyat si Lauren. Sinundan siya ni Catherine at nakita ang buong ari-arian na napalibutan ng mga balang. Nakatayo si Lauren sa gitna habang inihahanda ng mga taong bayan
ang kanilang mga baril. Tinangka ni Ben at Doug na pigilan sila ngunit ang isang residente ay bumunot ng baril at lahat ng bala ay umatake sa kanila. Napanood ni Lauren ang pagpatay ng mga balang sa mga taong bayan maliban kina Catherine, Doug at Ben. Tumakbo si Doug palayo sa kakahuyan at aksidenteng nahulog sa ilog. Nakarating si Catherine sa bahay at nagkulong sa loob habang si Ben ay nagtago sa isang libingan. Nagsimulang gumala si Ben sa libingan at natuklasan ang mga kalansay at katawan ng mga isinakripisyong bata. Agad niyang ipinaalam kay Catherine ang tungkol dito at nais makipagkita sa kanya. Pero biglang nakita ni Catherine si Lauren sa labas. Siya ay lumabas ng bahay at pumunta sa libingan kung saan nakita niya ang bangkay ni Ben. Biglang lumitaw si Doug pero inutusan siya ni Catherine na manatili sa loob ng libingan habang kaharap niya si Lauren. Sa labas, habang magkaharap sina Lauren at Catherine, natakpan ng kadiliman ang kalangitan na sinundan ng nagniningas na granizo at kulog. Nang papatayin na ni Catherine si Lauren, bigla niyang nasabi na si Lauren ay regalo ng Diyos. Natigilan siya at naisip kung totoo ba ang mga nangyayari. Sumagot si Lauren ng pananampalataya at ipinakita kay Catherine ang isang pangitain ng katotohanan. Nakita ni Catherine na ang buong bayan ay siyang kulto at si Doug ay sinusubukang patayin si Lauren upang isakripisyo kay Satanas. Si Lauren ay nakatakas sa kanila kaya hinabol siya ng kanyang kapatid sa kakahuyan hanggang sa lake kung saan siya sinaksak. Gayunpaman, ang sugat ng saksak ay biglang naghilom at mabilis na namatay ang kanyang kapatid na hawak ang kutsilyo. Napagtanto ni Catherine na inosente si Lauren dahil siya ay anghel ng Diyos. Sa sandaling iyon, lumitaw si Doug at kinumbinsi si Catherine na patayin si Lauren. Inihagis ni Catherine ang kutsilyo kay Doug at inutusan siyang siya na lang ang pumatay kay Lauren. Gayunpaman, hindi ito magagawa ni Doug dahil sinubukan na nila ngunit nakaligtas si Lauren. Nilinlang ni Doug si Catherine para patayin si Lauren dahil ang isang inordinahan na lingkod ng Diyos lamang ang maaaring pumatay kay Lauren. Natuklasan din ni Catherine na pinatay ni Doug si Ben at muntik malinlang nasisihin si Lauren sa pagkamatay nito. Dahil alam na ang totoo, hinawakan ni Catherine si Lauren at sinubukang umalis ngunit ang mga taong bayan ay biglang sumulpot at na-corner sila. Napilitang ipinagtapat ni Doug na hinikayat ng kanyang pamilya ang buong bayan upang sambahin si Satanas sa paniniwalang pinabayaan sila ng Diyos. Kaya naman humingi siya ng tulong kay Catherine na umaasang sasali siya sa kulto dahil tumigil na siya sa kanyang paniniwala. Pagkatapos ay kinumbinsi pa rin ni Doug si Catherine na patayin si Lauren ngunit siya ay tumanggi. Idinagdag niya na mayroon pang salot na pagkamatay ng lahat ng panganay at lahat ng mga taong bayan ay panganay na nagmula sa mahabang hanay ng mga tanging anak. Biglang bumagsak ang mga bola ng apoy mula sa itaas na ikinamatay ng kulto. Hinawakan ni Doug si Catherine at sinubukang siyang patayin ngunit isang napakalaking bola ng apoy ang nag-angat sa kanya mula sa lupa na pumatay sa kanya. Ang napakalaking bola ng apoy ay nagdulot ng pagsabog ngunit nanatiling buhay sina Catherine at Lauren. Kinabukasan, lumisan sina Catherine at Lauren mula sa masamang bayan. Habang nagmamaneho, ipinahayag ni Lauren na naririnig niya ang sanggol na lalaki sa loob ng tiyan ni Catherine. Nagtapos ang pelikula nang napagtanto ni Catherine na meron talagang nangyari sa kanila ni Doug dati bunga ng pandodroga at pag-rape nito sa kanya. Napagtanto ni Catherine na ang kanyang isisilang na anak kay Doug ay walang iba kundi ang ipinropesya na anak ni Satanas. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.